11 ang patay matapos araruhin ng SUV ang Lapu-Lapu Day celebration ng mga Pinoy sa Vancouver, Canada. Arestado na ang sangkot na driver. Magbabalita si Maricel Halili. Oh my gosh! Oh my God, there's a lot! Oh my gosh! Nagkalat ang katawan ng mga sugatan at patay sa kaling ito sa Vancouver, Canada, Sabado ng gabi. Kasunod yan ng pang-aararo ng isang SUV sa Lapu-Lapu Day celebration ng Filipino community. Ilang sasakyan at food truck din ang nadamay. Agad rumesponde ang mga otoridad. Kinordonan ang kalye at tinulungan ng mga biktima. Hawak na rin ng mga otoridad ang driver ng SUV. Nagpaabot na ng pakikiramay ang konsulado ng Pilipinas sa Canada sa mga biktima. Pinagdarasal nilang maging matatag ang Pinoy community sa gitna ng trahedya. Ayon sa singer na si Apple Yap, katatapos lang ng kanilang performance nang mangyari ang insidente. Hiling niyang ipanalangin ang mga biktima. Ikinalungkot din ni Pangulong Bongbong Marcos na mabiktima ng trahedya ang ating mga kababayan. Nakikiramay raw ang mga Pilipino sa nangyari at gagawin ng pamahalaan ang lahat para matulungan ang mga naiwang pamilya ng mga biktima. Inatasan na raw ni Pangulong Marcos ang mga diplomat at staff ng Vancouver na tulungan ang mga biktima at makipag-ugnayan sa mga otoridad sa Canada. Nagpaabot din ng pakikiramay ang Phil-Am comedian na si Joe Coy. Ikinalungkot niya raw ang nangyari sa event na para sana ipagdiwang ang magandang kultura ng Pilipinas. Pero sa halip ay ipinagluluksa ngayon ang mga nasawi sa trahedya. Nakiramay rin si Canadian Prime Minister Park Carney sa mga biktima. Patuloy namang binabantayan ng pamahalaan ng Canada ang sitwasyon. Maging si dating Canadian Prime Minister Justin Trudeau, nakiramay rin. Inalis naman ng mga otoridad ang anggulong terorismo, pero kinumpirma nilang ang hawak nilang 30 anyos na SUV driver ay dati nang nagkaroon ng history sa mga pulis dahil sa mental health. Ako si Maricel Halili para sa 1PH. Sa puntong ito, makakausap natin ang ating Consul General sa Vancouver, Canada, na si Miss Gina Hamoralin. Magandang tanghali po sa inyo, Conjen. Magandang tanghali din. Magandang gabi na dito sa Vancouver, actually, Cheryl. Maraming salamat po sa inyong oras. Hingi po kami ng update, Conjen. May eksaktong bilang na po ba kung ilan talaga yung nasawi? Ano po ang latest na update at nasugatan dito sa trahedya nga po dyan sa Vancouver noong Sabado? Ang latest pa rin ay yung latest from the Vancouver Police Department ay 11 ang casualties. Of course, meron din, wala pa rin exact number ng mga nasugatan kasi yung iba kasi nasa hospital pa, so under evaluation. So far yan ang latest from the Vancouver Police Department. At dito po sa 11 casualties, lahat po ba ay mga pawang Pilipino? Yan ang aming, walang official confirmation ang authorities on that, on the nationality. So we are still awaiting their official confirmation kung ilan ang mga Pilipino dito sa 11 na nasawi. But doon po sa mga pamilya, meron po ba kayong nakausap na or at least ilan po ang alam natin kung may Pinoy nga pong nasawi po dito sa kabilang dito sa 11? Yung sa ngayon, ngayong araw na to, bumisita kami sa mga hospital na ayon sa mga otoridad, may mga doon dinala yung mga biktima. So may nakausap kaming ilan, injured sila pero due to privacy law, hindi ko ma-reveal kung sino kasi talaga under we need official clearance from the Vancouver Police Department to release any of the names. Saka hindi pa rin sila rin yung mga family hindi pa rin kailangan pa rin i-notify. But so far we are in touch with all the Filipino organizations to tell us, to notify us if they know of any Filipino or friend na nangailangan ng tulong o naging biktima. At we are in touch din sa mga hospitals na pinaabot namin ang aming hotline numbers ng Philippine Consulate
na kung sakaling may mga Pilipino, sabihin ho dito sa mga Pilipino na kontakin ho ang Philippine Consulate pag kailangan ho nila ng tulong. Para po sa kaalaman ng ating mga kababayan, ano po ba itong Lapu-Lapu Day Festival? Is this a yearly thing po na ginagawa talaga ng ating ng Filipino community po dyan? Yeah, actually, this year is on its third year. Third. Nagsimula ito 3 years ago when the provincial government of British Columbia declared April 27 as Lapu-Lapu Day. So that's why every April 27, they had this for the last 3 years. The first one was held in Victoria, and the second one was held in Vancouver on the same site as this year. So every year napiproclaim nga ho na Lapu-Lapu Day ang April 27. Nakataon lang na April 26 nila inorganize this year kasi may para mas marami yung ma-maximize yung participation pag Saturday. At anong klase pong selebrasyon? Paano po ito sineselebrate every year? Kayo po ba ay nagkaroon ng pagkakataon na makita or maging bahagi na po ng selebrasyon? Actually, nung Lapu-Lapu Day, I was invited as one of the speakers for the opening ceremony. And this year, there's also presence ng mga high-level British Columbia officials like the Premier and the Vancouver City officials, and they handed a proclamation to the Filipino organizers. And after the opening ceremonies, parang it's a real parang fiesta kasi maraming food trucks, may entertainment towards the afternoon. Pero what we celebrate is the Filipino culture, like yung food. At saka there's also a parade ng mga Filipino organizations wearing our Filipino costume. So it's a whole day event and supposed to be very festive and colorful. At nung nangyari po ito ay ano po yun, patapos na or yung celebration po? Kasi late, Yeah, like early evening or late? Opo. Around 8 p.m. nag-wrap up na rin ang event kasi it started early as 8, almost 9 a.m. nag-start yung event with the parade and the program. And then, after that, around 8, almost wrapping up na sila kasi katatapos lang din ng concert. That's when the SUV car, drove through the crowd. Syempre, nagtatapos, marami pa ring tao. Kasi may mga nakapita pa rin sa mga food truck. Na mga... And what do we know about the investigation? I understand yun pong suspect ay nasa custody na po ng pulis? Yes, nasa custody na siya immediately the same evening, no, na nangyari. Under custody na siya and ngayon ongoing pa rin ng investigation. So what do we know Yeah. po? Mabibigyan po ba ng update kagaya po kayo sa opisina po natin? Mabibigyan po ba kayo ng update doon sa investigation? So far, ang lumalabas po, I'm not sure kung kumpirmado po ito, ay yung suspect po, yung nagmamaneho ng SUV, ay Asian din po. What the Vancouver Police Department says it's a male, 30 years old, and a resident of Vancouver. As to the nationality, wala naman silang sinasabi pa. They haven't confirmed it yet. But I'm in touch with the police department, and eventually they will brief us on the latest on the investigation. So wala pa pong nasasabi, lumalabas sa investigasyon kung ano ang dahilan, kung sinadya ba yung krimen na ito, may tuturing ba itong hate crime? Ayon sa investigation, itong tao na to may mental health problems. May history siya ng mental health problems. So, ni-rule out ng Vancouver Police, it's not terrorism at hindi rin hate crime.
daan-daang libong mga Pinoy po ang naninirahan sa Canada at hindi po maiwasang mangamba kasunod ng insidenteng ito. Ano po ang gusto nyong ipaabot sa mga kababayan natin dyan na mensahe? Ang masasabi ho namin sa ngalan ho ng Philippine Consulate in Vancouver at ang gobyerno ho ng Pilipinas, wag ho kayong mag-alala kasi ready hong tumulong ang ating gobyerno sa mga na mga naapektuhan ho nitong trahedya at ang ating community sa Canada continues to be united at umaasa na hindi na mangyayari ang mga pangyayaring ito at ano naman sila, nagtutulungan naman ho kami. In fact, today we just met with the community. We had a vigil together, the whole community, even Canadians and Filipino and the officials. We were together in one event this afternoon. And yeah, we help each other and in fact, nagtutungan ang mga organization, they're thinking of ways how to alleviate, yung mga nangangailangan na mga kababayan. Marami pong salamat sa inyong oras, Consul General Gina Hamorelin ng Philippine Consulate General's Office sa Vancouver, Canada.